So yun, welcome dito sa channel natin. So ngayon ituturo ko naman kung paano magpalit ng LCD ng Poco M5. So ano yan na nangyari sa kanya, nagkaroon siya ng mga shadow yung bawat parang ano niya, application niya. So ngayon, kung bago ka pa lang pala ulit dito sa channel natin, sana wag nyo kakalimutan mag-like at mag-subscribe dito. So ito is pinadala sa atin ng kasama natin sa trabaho. So ganito daw yung nangyari sa cellphone ng anak niya. So kalimitan na nangyayari dito, malamang naiipit ito sa bulsa. So ayan no. So katagalan siya. Hindi naman kung kasi sabihin natin na LCD may problema nito, nagagana pa naman siya. So maliit pa yung tama niya. Pero siyempre doon sa gusto niya kasi papalitan na ng LCD dahil parang masakit sa mata. So una-una tatanggalin natin yung lalagyanan ng SIM dito. So hindi nyo matatanggal yan pag hindi nyo tinanggal yung lalagyan ng SIM na yan. And then gumagamit pala ako dito ng feeler gauge, yung ginagamit natin sa mga engine, yung mga pang malilit na clearance. So yan yung ginagamit para makuha natin yung sukat. So ito kasi may mga maninipis siya na parang lata na matigas. So yung ano siya, hindi basta-basta siya na napuputol. So ang gagawin natin lang dito, unahin natin itong nasa tabi. So pag ganyan, dito kay banda sa magumpisa sa may volume and power niya. So para umangat agad yung volume and power. So mamaya may papakita ko sa inyo na hindi nyo dapat siya bibiglayin tatanggalin kasi meron pa yung wire dyan na nakadikit mismo sa loob nung cover ng casing nito sa likod. So yan, pag naumpisahan nyo na kasing naangat yan, tuloy-tuloy na yan siya matatanggal. So yan. So ito ginagamit ako na lang ng kuko. So ayan na siya, nakaangat na siya. So madali na lang siya pag nakaumpisa ka na dito sa tabi na to. So tuloy-tuloy na yan siya na matatanggal. So kaya yan, ginagamitan natin yan ng pillar sa unang pagbaklas lang natin para So yan, nakita nyo hindi ko siya pinatay, pero gusto ko kasi makita kung magbabago ba kapag tinanggal ko to. So naka-power pa yan siya. So ayan, ito yung sinasabi ko sa inyo, meron yung wire yan dito. Tapos yung nandito sa taas nito, so yan dyan to banda, meron yung pandikit, kaya hindi agad siya matatanggal, wag nyong bibiglain. Yung nandito sa malapit sa camera na to. So nakadikit yan. So makikita nyo dito, nakadikit yan siya, yan. Ayun, nasa dulo. Wala siyang screw, nakadikit lang siya. So parang silyado siya dun sa camera na hindi papasukan siya ng tubig. So yun, dapat yung pag binalik nyo, masecure nyo rin na hindi papasukan niya ng tubig yan. So dahan-dahan lang naangatin nyo hanggang sa matanggal siya dito sa pinagdikitan. So yan. So yan yung sinasabi ko, huwag yung bibiglain na tanggalin kasi mayroon pa siyang wire dyan. So baka mamaya pag nabigla nyo yan, so maputol yung wire na yan na nakadikit dito sa mismong cover nya. So ang kailangan natin dito, mabuksan natin tong mga na yan. So kung mapapansin nyo, dito pa rin yung mga silyo nya na hindi pa talaga siya nabuksan. So tayo pa lang nakabukas nito, hindi dito pa talaga. So unahin natin dito kasi dito ipakita ko sa inyo ang nangyari kasi dyan sa charging system nito. So bali dumaan yan doon sa cable ng sa wire ng papunta ng LCD natin. So hindi yan nagkabit ng isa pang kable dito ng connection papuntang doon sa pinaka system niya. So ito yung connection na yun, papunta yan doon sa taas sa pinaka system, ito charging. So bali bumaba yan, kasama yan sila ng LCD, magkadikit yan sila. So doon yun siya dumaan. So ito papakita ko sa inyo paano siya tanggalin. So unahin natin to. Dito lang kayo magsusundot sa gilid kasi to may clip yan siya na nasa gilid siya. So yan dito. Pag binalik nyo, unahin nyo rin yung nasa gilid na yan ulit. So ayan na yung terminal. So yan, tanggalin nyo yan kasi yan baka yan maputol. Kaya nga kanina sabi ko huwag yung bibiglain ng pagtanggal kung magtatanggal kayo nito. So ito yung terminal na sa lahat. So galing na dito yung charging, galing yung LCD. So iisa na lang sila.
Hindi ni kagaya ng iba yan na cellphone na dalawa yung nakalagay dyan na connection plate, flex niya na yan. So wag nyo gaganituhin yung pagtanggal nyo ng battery na to, kasi ito is meron siyang pandikit yan, no? Itong pandikit na to, so hinihila lang ito, kaya matatanggal nyo yung battery. Hindi yan yung sabing sinisikwat, kasi baka madamage pa yung battery nyo. So yan, dalawa to sila. Yung isa na to nasa pinakailalim naman ito, nakadikit. So minsan nga napupunit ito kasi nga medyo matigas na masyado, hindi na talaga mahila yung halos, yung iba nakadikit na talaga ng todo. So ito ay hilain natin ng sabay para makuha natin kung kaya siyang iangatin. So yan, sasama naman siya. So padandahan nga lang, huwag lang sabing talagang persahan, baka maputol dito yung mga panghila yan, no? So nagumpisa na siyang umangat. So ayan, yan yung sasabi ko, nakadikit siya tapos itong sa ilalim na to, ito yung pinakamatigas dyan kita nyo yung umipit doon sa flex na yun. So ayan, so ito kasi minsan to, sobrang tigas talaga nito yun, naputol na nga. So okay lang yan, babalik na lang natin yan mamaya. Pandikit lang naman yan siya nung nasa ilalim. So parang pandikit siya rin ng battery. So ito yung flex na sinabi ko na connection niya ng LCD natin. Yan. So iisa na lang yan sila, papunta yan doon sa charging, magkakasama na yan sila. Kaya once na magkaroon ng problema yung charging system mo, so papalit ka na rin ng LCD mo niyan, dahil magkakasama yan sila sa isang circuit. Kaya wala ka na dyan. So yan yung kaibahan niya dun sa ibang cellphone. Kasi sa iba pwede mo ipaghiwalay, nakahiwalay yung charging connection niya. So dito hindi, dumaan na siya mismo dun sa LCD. So tatanggalin natin siya. So kuha ulit tayo ng manipis. Itong manipis ulit yung ginamit ko. Sa pinakagilid naman ng LCD natin to itatanggalin. So dito sa gilid lang ang halos karamihan na mayroong pandikit dito. Kaya pag naumpisahan na natin to, tuloy-tuloy na to siya. So ayan, so dandanin nyo lang, kunting tiyaga para maayos siya sa pagtanggal natin. So pagbalik natin mamaya, lilinisin nyo rin yan. So may tip ako dito, tips and idea pala ako dito sa bandang itaas, yung may camera sa front. So pagdating dyan, laktawan nyo lang siya. Halimbawa naangat nyo na siya, so lalaktawan nyo lang para hindi ma-damage yung camera. So yan yung nasa nasa pinakataas. So papakita ko sa inyo dito sa gilid ko naman siya susundutin. Pasok ko lang ulit. So dito kayo sa pinaka taas na to. So pag nakalusot ka na dyan, yan, so aangatin mo lang siya, parang ganyan nyo lang, yung parang pihitin nyo yung yung filler gauge na panulak nyo, sabay lalaktawan nyo lang siya. Hindi naman sabi na dun mismo sa may part na yun na kailangan nyo siyang sikwatin, dahil baka mamaya masisira yung camera dyan sa front. So ngayon nagpalit ako ng mas makapal na, dahil nakaangat na rin siya. So dadandahanin na lang natin to. So ayan na. So dito sa baba, hindi na kayo kailangan magsundot niya, kailangan lang nandito sa taas, kasi tatamaan nyo yung connection nung nung LCD natin na yan. So yung isa hindi ko pa natanggal, yung nasa baba. So yung pinakita ko kanina, ito yun. So yan yung galing sa charging niya. So tanggalin lang natin to dito, tapos ilalabas natin. So ayan na siya. So konting sikwat lang para umangat. Kaya pag sabi ko nga kanina, kapag nasira ito, sigurado magpapalit din talaga kayo ng LCD, kasi nga isang connection na lang sila. So dumaan lang din yan dyan. So and then ngayon pwede na natin siyang tanggalin. So ayan, so madali na siyang tanggalin pag yun nakalusot ka na dun. So ito na yung buong set na natanggal na natin. So galing siya sa LCD ito. So magre-request na lang ako ng LCD niyan. So sa online tayo bibili ulit para makamura tayo. To binabalik ko lang yung cover for
ano lang ito, safety purposes, kasi pag mga ganyan baka mahawakan nyo yung pinaka board niya. So mayroon pang matanggal dyan ng mga pyesa dahil sobrang liit niyan. Pag ganito, pwede nyo na rin to siyang linisan pag halimbawa na ikabit nyo na yung mga cover doon sa likod. So pwede nyo na amat-amatin na linisan yung gasket na nakadikit dito, kasi may mga gasket yan dito sa tabi niya. So yun, pag hindi natin natanggal yun, aangat yung LCD na yan, kaya kailangan matanggal siya. So after 1 year na dumating na rin yung LCD natin. So ito na siya. Ito yung luma. So ito na yung bago. So titingnan natin kung pareho ba talaga. So para makita rin natin na talagang pang ano siya, ang pamalit din siya. So ang halaga niya is nasa 800 plus yung LCD. So kung kayo lang magdi-DIY kaysa magpagawa kayo, so karamihan kasi ang sinisingil dito pag mga LCD nasa 2.5 yung pinakamababa palit LCD. Kasama naman din yun yung pagpalit ng LCD. So yan, kasama pa to siyang yan, no, pamalit na kit. So yung pwede mong gamitin pag magkaroon ka ulit ng gagawin na magpapalit ka ng LCD. So meron ka ng tools dyan. So kaya kung sabi ko nga kanina, kung magdi-DIY lang kayo, so ito pwede nyo itong gayahin, yung mga itong diskarte. So simple lang naman yan. So huwag ka lang masyadong mag-aapura pag mga ganitong klase ng cellphone yung mga kailangan mong gawin. So kailangan dahan-dahan lang. So ito na yung dumating, ito naman yung luma. Yan. So halos pareho naman sa itsura, okay naman siya. So gagawin natin dito, ano na agad natin, ipapalit na agad natin. Ito paalala ko lang, kita nyo yung plastic yan na nakalagay sa LCD natin. Kung may bala ka maglagay ng screen protector, wag nyo muna tanggalin yan. And second one, check nyo rin pala tong terminal kung tama yung mga pin niya. Minsan kasi yan merong naiipit, so kaya nagtataka ka bakit hindi siya gumana. Yung pala yung mga ibang pin dun sa ano na yun, kung terminal na yun, naipit siya o lumihis, kaya hindi siya gumagana. Kaya yun karamihan ng mga na-experience ko dyan. So lalagay tayo ng silicone gasket dito, itong pang sisilyado natin yung gilid na yan. So doon natin ilalagay dito sa gilid na to na nilinis natin. Yan. So ito kasama na rin to sa repair kit pag pag bumili kayo, may kasama na rin yan. Nagbili kayo ng LCD, so mayroon ng tools yan siya dyan. So lalagyan natin to lahat para wala magiging problema once napasukan siya ng tubig or mabasa siya. And so kung nailagyan nyo na siya, huwag nyo siyang patatagalin, kasi mabilis siyang matuyo yung nilagay natin na pandikit na yan. So kailangan ikabit nyo rin siya kagad. Pag tumigas yan, magbabalik na naman kayo para maglinis. So yan, ipasok nyo muna ulit yung mga terminal. So yan, lahat ng terminal dapat nakasecure na nakapasok. Itong kagaya dito, yung nasa power natin. So tanggalin natin yan, make sure nyo na nakaabot siya dyan bago nyo idikit yung buong LCD. So ihang nyo lang muna siya na lang ng konti. Yan, pag ganyan. So pag okay na siya, yan, hindi nyo lang siya ng ganun. So mayroon yan, so sobra, may lalabas yan pero na silicone, pero malilinis nyo rin naman. So yan, may iba yan dyan na lumalabas talaga siya kasi nakapress na siya. So yun. Then make sure nyo na umabot yung itong mga na to, itong mga wire nya, connector nya. And i-press nyo lang lagi ng ganito. So yun, after na fix na natin na wala nang nakaagad sa LCD, pwede na natin i-connect itong terminal dito. So make sure nyo na nakadikit talaga siya. So minsan lumalagotok, mapapansin nyo yan na na pumasok siya. So okay. So ngayon, balik natin yung cover para hindi ulit natin mahawakan yung laman dyan sa loob na yan. Kasi baka mamaya, sabi ko, may matanggal. So yun. Ito lang yung pagbalik kung ano yung unang pagtanggal nyo. Ayan, yan. Una, diyan natin sinisikwat. So pag ganun. Yan, okay. Sunod,
pwede na natin to siyang screwan kasi wala namang special charging connection lang naman yung meron dito eh. Pwede natin diretsuin yan. So after natin yan siya nakabit na yung kanyang sa charging, so dito na tayo sa system niya mismo. So itong connector na to, so make sure nyo lahat yan na nakaipit ng maayos. So ayan o, ano nyo lang siya, i-align nyo dun. Medyo parang nakabali ng konti. So make sure na nakadikit siya. So dito dahan-dahan lang yung pagkaano nyo. Pag hindi, parang hindi siya papasok, huwag yung ipilit kasi nga baka nakalis siya doon sa pinapasukan natin ng terminal. So baka mamaya madamage pa to. So delikado. So yan, make sure nyo lang na nakapantay siya. And yung talagang pasok na pasok siya dyan. So yun, okay na. So nairon ako naramdaman na pumitik siya na konti. So ayan, so ayusin nyo lang itong flex nya na nakabalik ng konti na ganyan. Bali mamaya pa ipandikit naman pa rin to. So didikit naman yan ng maayos pag nakalagay na yung ating battery. So yun lang, ganyan lang kasimple siya. At ngayon eto na siya. So pwede na natin ibalik yung battery nya. So babalik natin yung pandikit na natanggal natin nakaraan dito. So yan, so ito yung napunit na siya, pero okay pa naman to. So babalik natin na maayos pa rin yan. So yan man siya. So nasa likod ata to. Yan, nakapaganito. Yan, nakaipit ng ganyan. So yun. Then yung isang natanggal. So balik naman natin yan. Wala namang problema kahit na sabi na punit siya. So magagamit pa rin naman yan. So yun. So ganyan siya. So didikit natin dito. So ayan. So make sure na abot yung terminal. Yan dito. Ano niya naman yung terminal eh. So yan. Okay na siya. Nakadikit na siya. So sipatin nyo na lang minsan. Baka may nakaangat. So baka mahirapan kayo pagkabit ng cover. Yan. Ganyan. So tingnan nyo rin kasi minsan baka may dumikit na dumi dun o kumalang sa kanya. Sunod, ito na yung cover na natin. So yan, lahat nito tanggalin natin dito. So para ano siya. So make sure din malinis siya. Siyempre linisan natin yan ng konti, yung mga alikabok. So yan. And then unahin natin yung terminal. So itatap muna natin tong terminal bago i-cover yan kasi kanina nakaipit pa yan eh. So yan muna bago yung cover ng system na to, yung buong ano. So yan, make sure lang na nakapit ng gusto tong wire na to. Then bago natin ibalik itong cover sa camera. So yan, so make sure walang umipit kasi minsan mayroong ano yan eh. So yan, tingnan nyo to dito sa terminal nya, baka mamaya nakaangat. So okay, hindi naman siya ipit ng gusto. So yun, so pwede na natin siyang lagyan ng screw to. So ayan, ngayon ibabalik na natin yung cover nya. So sa pagbabalik, unahin ulit natin yung nandito sa side ng volume. So para hindi siya sasayad. So ayan o, dito tayo banda. So make sure natin yung pandikit kanina ng camera, na ayos ko na yun eh. So hindi ko lang nakapakita na naidikit ko lang siya yung dati niyang nakadikit doon. So ito na siya. Yan, konting ipit lang naman. Pag naumpisan nyo ipasok yung nandudong banda sa volume niya, so okay na yun. So ayan o, okay siya. So fit na siya doon sa ating pagkalagay. And ngayon ibabalik na natin tong lalagyanan ng SIM card and memory na to. So ayan, so ready na, pwede na natin tong testingan. So ngayon ipa-power on ko na to. So yan, agad lumabas agad yung kanyang logo. So ilang hintayin lang natin na lumabas pa yung kasunod niya. So ayan. So ito na yung pinaka parang brand niya. So hindi ko masyado kabisado. So ito na yung pinaka display niya. So may password siya. Kaya laktawan muna natin yan. So diretso na natin siya.
So nilagay ko na yung password. Ito na direct na yun natin sa pinaka, yan, lumabas na yung mga application. Ito na, nawala na yung mga parang shadow doon sa application natin. So kaya nakaraan na mayroon siyang shadow, ngayon napakaganda na. So yun, tapos sumusunod pa sa agad sa ano natin. So yan. So ganun lang gumawa nung pagpalit ng mga ganito kung meron kayong the same din na problema o kailangan nyo talaga magpalit ng LCD. So ito pwede nyo gayahin to sa mga gustong mag DIY dyan. So bagay na bagay to sa inyo. And yan, kung bago ka pa lang pala again dito sa channel natin, sana wag nyo kakalimutan mag like at mag subscribe at pakihit nyo na rin si notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang mga video. So yan, kung may mga katanungan kayo, message nyo lang dyan o comment nyo dyan. So pwede natin sagutin yan sa abot ng ating makakaya. So hanggang dito na lang, stay safe and goodbye.